Nabulabog ng sunog ang mga pamilya sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig nitong hating gabi. Pahirapan ang pag-apula sa sunog sa di bababa sa 16 na bahay. Nakatutok si Jomar Apresto. Tanaw mula sa tulay na ito ang sunog sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig City mag-alas 12 ng hating gabi kanina. Sa laki ng sunog, mabilis itong inakyat sa ikatlong alarma. Ang ilang bumbero, nagbubuga na ng tubig mula sa bahagi ng Skyway. Ang ilan, sa Loton Avenue na nagparada. May mga bumbero rin na ginamit ang kanilang mga hose para mabilis na makababa at makalapit sa mga nasusunog na bahay. Dahil sa bilis ng pangyayari, marami sa mga residente ang wala halos mga gamit na naisalba. Tulad ng 66 years old na si Derna. Natutulog na sila ng kanyang apo nang sumiklab ang sunog. Inakala pa umano niya na simpleng away lang mula sa isang lamay ang ingay na kanyang naririnig. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko yung katabi naming bahay, lumalagablab na. Halos wala na nga natira eh. Wala na kaming nadala kasi andyan na mainit na sa amin eh. Hindi naman mapigilan maging emosyonal ng 38 years old na si Daisy. Paupahan daw kasi ng kanyang pamilya ang isa sa mga nasunog na bahay. Sa kwento niya, nagiinuman sila nang mapansin nila na nagliliyab na ang 4th floor ng kanilang bahay. Nagkakasayahan po kami. Pagkita po namin, yung taas po, malo na po yung sunog. Hindi na po namin nabula. Sana po matulungan kami. Wala po kami naisalba kahit ano po. Ang ilang residente na kaagad nakalikas, pinili na unahing iligtas ang kanilang mga alagang hayop. May ibang exotic pets ang daladala, tulad ng mga ahas na ito. Ang iba naman, mas piniling iligtas ang imahe ng Santo Niño. Ang residente namang ito, halos himatayin, mabuti at maraming kapitbahay ang umalalay sa kanya. Walang napaulat na nasugatan o namatay sa sunog. Sabi ng barangay, mananatili muna sa covered court ang mga residenteng nawala ng tirahan. More or less, nasa 16 houses. Yung mga bahay po kasi na yan, mostly mga renters po yan. So by kwarto-kwarto yan, isang palapag, ilang kwarto. Dito rin muna mananatili ang mga residente na nabasa ng todo ang mga bahay dahil sa pagbomba ng tubig. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung magkano ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto, nakatutok 24 oras.